Okay, attorney. 34 minutes. Sige, kunin lang natin yung highlights. Kunin natin yung highlights dito. 30 minutes na naman to ah. Okay, pasok attorney. Mabilisan lang. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. O ito mga kabunyog, ICC parang update. matindi talaga. Confirm, ang, Mama Sat, confirm. itong linggo talagang ito, sunod-sunod ang sunod-sunod ang dagok sa pamilya ng Duterte, ano? Kahapon yan kahapon, April 22. Grabe yung nahubaran talaga si Sara doon sa pagdinig ng kamera. Tapos kahapon naman, alas 5 ng hapon, nilabas ng ICC Appeals Chamber Rejected. yung desisyon nito sa jurisdictional challenge. Talo na naman si Duterte. At ngayong araw lang, kalalabas lang, breaking news. Confirmed na ang charges kay Duterte. Aray. Ibig sabihin, tuloy na mga kabunyog ang trial. Tuloy na ang trial. Binasa natin yung announcement ng ICC ng desisyon nito, nababanggit sila Bato at Bongo bilang co-perpetrators. Kaya malamang lalabas na rin ang mga arrest warrants dito kay Bato at Bongo. Bato, tsaka... Lalo na nitong kakabahan sila Bato at Bongo, mga kabunyog, mga kababayan. Si Kitty Duterte naman, actually kahapon pa nagre-react na si Kitty Duterte, yung anak ni Digong. Medyo mangiyak-ngiyak eh. Pinapalakas niya yung loob niya, may mga pa-quote-quote pa ng Invictus. Pero syempre, na sila. Parang nakikita nila, sunod-sunod ang pagtatalo nila. Kahit nga si Atty. Kaufman, hindi na yata alam kung anong sasabihin. Sunod-sunod ang talo, mga kabunyog, mga kababayan. Bagay, sabi ng iba, ay di bali, attorney, talo si Kaufman, panalo naman yan, ang laki na ng kita niyan. Anyway, so yan mga kabunyog, ang latest na balita ngayon, ay sunod-sunod ang talo ng kampo ni Duterte. Kahapon, ang naglabas ng desisyon kahapon, yung Appeals Chamber. Yung Appeals Chamber, ang desisyon nito, kasi di ba nag-appeal sila Kaufman sa desisyon tungkol sa issue ng jurisdiction. Kaya lang kahapon, nagdesisyon na ang Appeals Chamber. Talagang may jurisdiction ng ICC. Actually, ang last na lang talagang hindi pa nare-resolve itong confirmation of charges. Maalala natin na noong February 23, 24, 26, 27, 4 na araw na nag-hearing ang ICC, naka-livestream yun, napanood natin lahat. The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the full power of... Nakita natin yung mga argumento ng prosecution, yung mga argumento ng mga counsels ng mga biktima, yung argumento ng defense, noong February 22 to 20 at February 23 to 27 yun. Ang yabang pa nga noon nila Panelo, kasi nandun din sila Panelo. Sabi nila Panelo, panalo ito. Panalo si Kaufman dito, ang galing ng argumento niya. Sabi pa ng mga DDS dito sa Pilipinas, ang galing. Saludo talaga tayo kay Atty. Kaufman. Magaling daw. Napahiya daw yung prosecution. Pati yung mga abogado daw ng mga biktima, napahiya daw. Pero ngayon, ito, tingnan nyo. Lumabas na ang decision. Actually, ako sa mga vlogs ko, matagal ko naman nang sinasabi. Ano yan? Halos 100% tayo, sabi natin, i-confirm ng ICC yung mga charges kay Duterte. Ang confirmation of charges kasi, mga kabunyog, ang confirmation of charges, ano lang yan? Parang kung sa atin, probable cause. Mayroon bang sapat na ebidensya para mag-proceed sa trial? Yan yung kitang-kita naman natin, tambak yung ebidensya. Doon pa lang sa hearing no February 23, 24, 26, 27, wala namang ebidensya sila Kaufman. Wala namang ebidensya at testigo si Kaufman. Ang sinasabi lang ni Kaufman doon, napanood naman natin yun, naka-livestream lahat. Ano bang sabi ni Kaufman doon? Yung term na neutralize, hindi naman ibig sabihin na patayin. Sus naman, ang linaw-linaw naman. Sa buong panahon ni Duterte, ang ibig sabihin ng neutralize, patayin. Ang problema kasi kay Kaufman, hindi niya alam ang nangyari sa Pilipinas eh. Hindi niya alam, baka lang pinapaniwala niya ang sarili niya, hindi niya alam ang nangyari dahil ang mahal ng bayan sa kanya. Lahat ng Pilipino, lahat ng ating mga kababayan, alam kung anong ginawa ni Duterte sa Pilipinas.
Nagsulong siya ng drug war, ang dami niyang pinapatay. Hindi maikakaila yan. Pagdating kasi ngayon doon sa ICC, dinideny nila yan. Una, dinideny nila na maraming pinatay. Kunti lang naman daw ang pinatay. At saka yung mga napatay daw, mga nanlaban yun. Wala daw order si Duterteng patayin yun. Ang mga hindi daw yan wala daw state policy ang gobyerno. Hindi daw yan organizational policy ng PNP. Sus naman. Alam nyo mga kabunyog, yan ang problema dito sa mga DDS. Hindi mo maintindihan, ano ba talaga? Ay di ba ang pinagmamalaki nila, ang galing ng Tatay Digong nila? Kasi ginawa ang Pilipinas na malinis sa mga adik. Ginawa daw ang Pilipinas ligtas. Kasi pinatay na daw yung mga kriminal eh. Pinatay na daw yung mga adik eh. Ngayon daw makakalakad ka na ng mapayapa. Sinicure daw ni Duterte ang kinabukasan ng mga kabataan. Di ba ganun yung depensa nila? Ay di ba ganun yung lagi nilang sinasabi? Yun ang legacy ni Duterte. Pagdating sa ICC, ayaw nilang sabihin yun. Hindi naman ganun ang depensa ni Duterte sa ICC. Wala silang sinasabi doon na ang pinaka-legacy ni Duterte ay nilinis ang Pilipinas sa mga kriminal at mga adik at pusher. Hindi ganun. Ang sinasabi nila, hindi naman totoo na maraming napatay. Hindi naman totoo na ang order ni Duterte ng neutralize ay patayin. Hindi naman totoo na naging state policy yan. Hindi naman totoo na organizational policy yan. Yung pagsasabi daw ni Duterte na kill, patayin, hindi daw yun literal. Mapagbiro lang daw talaga ang presidente ang dating presidente na si Duterte. Ganun lang daw talaga magsalita. Sus naman. Yan ang problema sa mga yan ang problema sa mga DDS. Hindi mo maintindihan. Bakit hindi mo maintindihan? Ang pinagmamalaki nilang pinaka-accomplishment ng Tatay Digong nila na ngayon ay karton na. Ang pinagmamalaki nila, nilinis ang Pilipinas sa mga kriminal. Pinatay ang mga adik at pusher. Kahit naman si Duterte, ganun din ang sinasabi niya, di ba? Nung nag-appear siya dito sa Quadcom sa atin, di ba ganun ang depensa niya? Nung tinanong pa nga siya ni Congresswoman Nuestro, nung tinanong siya ni Congresswoman Arlene Brusas at saka ni Franz Castro, do you confirm, Mr. President, na talagang ang daming in-order nyo, ang mga pagpatay nung panahon nyo? Anong sabi ni Duterte? Yes! Yes! Di ba? Ang yabang pa nun ni Duterte. Kahit naman si Bato, ganun din. Kung kailangan niya daw makulong, dahil sa ginawa nila ni Duterte, wala daw problema sa kanya. Hindi niya raw pinagsisisihan ang kanilang ginawa. Di ba kahit naman si Bongo, ganun din. Ngayon, dyan sila nililitis ngayon sa ICC. Pero pagdating dun sa ICC, hindi na nila inaamin yun. Ang sinasabi nila, wala naman, hindi naman, kukunti lang naman ang napatay. Yung sinasabi daw na maraming napatay, rappler lang yun. At yung sinasabi daw ni Digong na inorder niya ang pagpatay, joke lang yun. Diba? Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang, kung naniniwala silang tama ang ginawa ni Digong, kung naniniwala silang yun ang legacy ni Digong, kung naniniwala talaga sila, proud sila doon, yun ang gawin nilang depensa doon sa ICC, di ba? Yun ang gawin nila. Gamitin nila yung depensa na yun. Puro teknikalidad kasi na si Tatay Digong nila na ngayon ay kartona ay napakalaki ng natulong sa bansa. Alam ba si Atty. Recto? Tinatawag si Digong na karton? Sa nga, first time to Yun ang gawin nila. Gamitin nila yung depensa na yun. Na si Tatay Digong nila na ngayon ay kartona ay napakalaki ng natulong sa bansa dahil nilinis niya ang bansa sa kriminal at mga pusher. Ganun yung idepensa nila doon. Di ba? Ganun. Bakit hindi nila ginagawa yon? Bakit hindi nila dinidepensa yung ganun? Di ba? Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan. Matagal nilang narrative yan. Na si Tatay Digong ay ginawang safe ang Pilipinas, wala nang mga adik. Ngayon nung panahon ni Digong daw, makakalakad ka ng maayos, hindi ka natatakot. Kung ginawa man daw yun ni Tatay Digong ay... Tragis tawa-tawa tuloy si Rex TV. First time nating marinig to, Kabsat Rex TV na sinabihan ni Atty. Recto si Digong ng karton. Usually tayo lang nagsasabi niyan. Pero kay Atty. My goodness. Ay grabe. Para sa kinabukasan ng kabataan. Di ba? Yun yung nila eh. Kaya lang, pagdating na sa ICC, hindi naman ganun ang sinasabi nila. Ang sinasabi nila, wala naman talagang napatay. Kung may napatay man, kunti lang naman. Yung mga nanlaban lang. Pangalawa, hindi naman nag-order talaga ang dating presidente na patayin yung mga yan. Walang ganung order. Yung pagsasabi niya lang ng kill, niya lang yun. Ganun daw talaga magsalita ang dating presidente. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, wala na. Tapos na ang lahat.
Yung issue ng jurisdiction, dinesisyon na nakahapon, talo sila. Ngayong araw naman, kalalabas lang, breaking news, inanunsyo na ng ICC, confirmed ang charges. Lahat ng charges kay Duterte, confirmed. Ibig sabihin, wala man lang kahit isa na hindi kinonfirm. Tuloy na ito ang full trial. Wala na. Ibig sabihin, wala nang hadlang to. Wala nang hadlang. Sorry, tanggap na nga ni Kaufman. Sabi ni Kaufman, Kaya nga hindi naglalabas yung Supreme Court, di ba? Galit na galit yung mga garapata nung kailan ng isang araw, pumunta doon sa Supreme Court. More than 1 year na namin hinihintay. Asan na Supreme Court? Kita nyo, hindi talaga gagalaw sa Supreme kasi alam nilang walang nilabag na jurisdiction kasi pasok sa banga. Diyos ko Lord, gising. anyway, wala na akong magagawa. Ano na? Maghanda na lang sa trial. Kaya yung mga sinasabi ng mga DDS, di ba, nung nag-hearing, Right, okay na. Masyadong mahaba to. Mabsat no kay attorney. Okay na tayo. Ang importante, nalaman natin, mabsat na. Confirm, mabsat ang charges ngayon. Breaking news. Silipin nga natin. Saglit. Teka lang Pati si Bato. Bako po. ICC. Duterte. Confirmation of charges. Confirm. Sigurado magagalit yung magkarapatan nito. ICC spelling. My goodness. Nagdikit confirmation of charges. Ito mabsa to. Naku po, ICC update. Mga kakabsat, ito na para matapos natin Ikinatuwa ng Office of the Prosecutor, International Criminal Court ang desisyon ng pre-trial chamber na kumpirmahin ang lahat ng kaso ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa war on drugs sa Pilipinas. Ayon sa tanggapan, ang hakbang na ito ay bunga ng confirmation of charges hearing na isinagawa noong February 23 hanggang 27, 2026 at nagpapakita ng lakas ng kanilang investigasyon at mga ebidensya. Dagdag pa ng prosecutor, mahalagang milestone ito sa pagsisikap at pananagutin ang mga sangkot sa umano'y extrajudicial killings at iba pang mga pang-aabuso at pagpapatibay sa paniniwala na may pananagutan si Duterte sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ililipat na ang kaso sa isang trial chamber. Yun na, nasa trial ka na magtatakda sa susunod na hakbang at schedule ng Pilipinas. Wala na, hindi na makakauwi talaga to. Sigurado to, wala na to. Baka binigyan din ng Office of the Prosecutor ang kanilang patuloy na pagtutok at paghahanap ng hustisya para sa mga biktima at apektadong komunidad at sa pagsisikap na masigurong may pananagutan ng walang pagkakaantala. So ito mabsat ay grabe. Office of Prosecutor ICC welcomes the pre-trial chamber decision confirming all the charges against Rodrigo Duterte. Yan confirm mga kabsat. At syempre kasama diyan binanggit din tulad ng sinabi ni Attorney Enzo kanina 60 plus pages na kasama sa mga binanggit itong si Bato at si Bongo mga kabsat. Kaya wala nang lusot. Tapos ang maliligayang araw nila. yung mga garapatang nandun, Yung tay kami naman, wala na. Walang magagawa yung tay kami naman. Tragis, wala na. Hustisya na ang haharapin niya. Diyos ko Lord. Siya. Okay na tayo dito. Subtopic ulit tayo, Absat. Last subtopic tayo. Last two pala. Sorry, last two. Isa pa. Okay, bakit?